Sa gitna ng pagtutol ng mga punong barangay sa bayan ng Daet tingil sa itatayong engineered sanitary landfill, nagpaliwanag ang isang eksperto upang basagin ang mga maling paniniwala at takot ng publiko sa nasabing pasilidad. Ayon kay Environmental Planner Cho Delicarte ng Provincial Planning and Development Office, walang basehan ang pangamba na ang landfill ay magiging mitya ng pagdami ng langaw at teste sa mga komunidad. Ipinaliwanag Delicarte ng isang engineered sanitary landfill ay gumagamit ng siyentipikong pamantayan at makabagong teknolohiya para masigurong ligtas ito sa kalusugan at kapaligiran. Aniya, hindi ito tulad ng mga tradisyonal na open dump site na kagaya ng ipinasarang basurahan sa barangay Bibiraw sapagkat ang engineered sanitary landfill ay mayroong tinatawag na HDPE liners, makapal na lining na humaharang sa katas ng basura at ito naman ay upang hindi kontaminahin ang tubig bukal. Kabilang din dito ang treatment plant, mga tubo na sumasalo sa maruming likido patungo sa isang pasilidad para linisin. Mga daluyan ng methane gas upang maiwasan ang masangsang na amoy at panganib na pagsabog. At meron ng tinatawag na daily cover o kaya naman ay pagtatapon ng lupa o kaya pagtatabon ng lupa sa ibabaw ng basura araw-araw na yan naman ay ginagawa upang masigurong hindi ito dadapuan ng langaw o kaya naman ay peste. Binigyang din ng environmental planner na alinsunod sa Republic Act number 9003 o kaya naman ay Ecological Solid Waste Management Act. Ito ang tanging standard para sa tamang pagtatapon ng basura sa buong bansa. Bukod sa aspetong pangkalikasan at pangkalusugan, inihayag ng PPDO na malaki ang magiging pakinabang ng barangay na tatanggap ng pasilidad. Sa ilalim ng batas, ang host barangay ay tatanggap ng mga sumusunod: bahagi ng real property tax o kaya naman ay RPT. Ang barangay ay may itinakdang 25% na share mula sa basic real property tax ng pasilidad para naman sa probinsya o kaya naman ay 50% naman kung ito ay nasa lungsod. Mga insentibo sa ilalim naman ng Republic Act number 9003, maaring makakuha ang barangay ng mga cash grants para sa proyektong pangkapaligiran at suporta para sa pagpapatayo ng sariling materials recovery facility at magkakaroon din ng trabaho at kabuhayan. Magiging prioridad sa trabaho bilang mga driver, sorters o kaya naman ay security ang mga residente sa lugar. Maaari rin kumita ang barangay sa pagbebenta ng mga recyclable materials at magkakaroon din ng tinatawag na collection ng garbage fees. May kapangyarihan ang barangay na magpasa ng ordinansa para sa koleksyon ng serbisyo sa basura upang madagdagan ang pondo para sa kanilang mga eco-enforcers. Matatandaan na sa pulong na ipinatawag ni Daet Mayor Rosano Ronnie Valencia ay wala na isang kapitan ang pumayag na magbigay ng lote sa kanilang nasasakupang barangay para pagtayuan ng naturang istruktura. Sa huli, nananawagan ang opisyal ng PPDO sa mga punong barangay ng Daet na maging bukas ang isipan at isaalang-alang ang pangkalat ng kagalingan sa pagbibigay ng pangmatagalang solusyon sa problema ng basura sa capital town ng Camarines Norte. Mga dagdag na mga balitang alay sa Diyos, alay sa bayan. Ako naman si June Bagwis Avila, naglilingkod para sa bayan. Balita lokal.